6:06 ng umaga. Sa gitna ng payapang bukang, liwayway ng Luzon, kung saan ang sariwang simoy ng hangin ay humahalik sa nagising ng mga dahon ng niyog, at ang tahimik na bulong ng umaga ay sinasalubong ng huni ng mga ibon, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa katahimikan. Hindi ito ang karaniwang nakakagising na sigaw ng tandang o ang malumanay na tunog ng kampana ng simbahan. Ito ay isang paos, nagmamadaling tunog ng sirena mula sa Lumina Power Corp, ang naglalakihang pasilidad na sumusuplay ng enerhiya sa milyong tahanan at negosyo sa buong rehiyon. Ang tunog na ito ay hindi lamang nagbabala. Ito ay sumigaw ng panganib, isang pamilyar, ng huni na ngayon ay naghatid ng isang kakatmang kilabot. Sa tuktok ng Lumina, ang dambuhalang ilaw, na karaniwang kulay berde, sumisimbolo sa maayos na operasyon at walang patid na serbisyo, ay biglang kumutitap at nagbago ng kulay. Mula sa berde, ito ay mabilis na naging nagbabagang pula, isang tanda ng matinding pagkabahala, isang senyales na nagpakulo ng dugo sa bawat taong nakakita. Sa loob ng sentro ng kontrol, ang malalaking screen na nagpapakita ng pulso ng buong planta ay naging isang kaguluhan ng mga kumukutitap na ilaw at mga nagbabagang test. Ma-Incurving Control System o Swanhanaru Pitulaibo Vertical Error ang nakasulat sa matingkad na pula, paulit-ulit, tulad ng isang babala na inukit sa kanilang mga isipan. Sa kanyang marangyang opisina, sa pinakamataas na palapag, kung saan ang tanawin ng umaga ay dapat sanang naghatid ng kapayapaan, si Don Alaminos, ang CEO ng Lumina, ay nakaupo sa kanyang upuan. Tila nilamon ang anino ng kanyang sariling kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila nagpupumiglas sa ilalim ng balat, at ang bawat ugat sa kanyang sentido ay tila nagpupok-pok ng martilyo. Hawak niya ang telepono, at ang boses sa kabilang linya ay nagbabalita ng matinding kapahamakan. Sir, ang pagkawala ng kuryente sa bawat oras ay tinatayang nasa milyong piso, at ang panganib ng blackout sa buong Legion 3 ay napakataas. Kailangan nating kumilos agad, ang sabi ng kanyang subordinate. Ang boses ay puno ng pagkabahala. Ang mga numerong iyon ay hindi lang basta numero para kay Don Alaminos. Ito ay ang reputasyon ng kanyang kumpanya, ang mga pangarap na inilaan niya, at ang tiwala ng milyong tao na umaasa sa kanya. Ang ideya ng isang blackout, isang kadiliman na lumalaganap sa buong rehiyon, pumapatay sa mga negosyo, nagpapahinto sa mga ospital at nagpapalamig sa mga tahanan, ay hindi niya matatanggap. Hindi ito pwedeng mangyari sa kanyang relo. Hindi. Sa gitna ng control room, isang halo ng mainit na hangin, amoy ng osono, at pawis ang bumalot sa mga nagpupumiglas na inhinyero. Si Enro Marco Santos, ang batang inhinyero yape, ay tila isang tigre na nakakulong sa isang hawla. Sa edad na 33, si Marco ay kilala sa kanyang talino at mabilis na pag-iisip, subalit ang kanyang kumpiyansa ay madalas na humahantong sa pagmamataas. Ang kanyang puting lab coat, na karaniwan ay walang batik, ay ngayon ay may kaunting dumi at kulubot mula sa magdamag na pagpupuyat at pagpabawis. Ang kanyang boses ay garalgal, nagbibigay ng matatalim na utos sa kanyang mga tauhan. Ang bawat salita ay may halong pagkabigo. Ano na? Ano ang nangyayari? Lahat ng sensors. Ulitin ninyo, i-check ninyo ang bawat log file, mula sa power supply hanggang sa software. Wala tayong makita. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga kumukutitap na spray na tila iniinsoto ang kanyang katalinuhan. Ang Hanaru 7,000, isang makina na ipinagmamalaki bilang obra maestra ng inhinyerya mula sa Korea, ay nanatiling tikong
parang isang malaking halimaw na natutulog. O mas masahol pa, namamatay. Korlagit clear ang noun cause, ang paulit. Ulit na mensahe. Isang bugtong na walang sagot. Isang bangungot na ayaw magising. Ang kanyang koponan, na binubuo ng mga pinakamahuhusay na inhinyero ng Lumina, ay nagbuhos ng pawis at luha. Ang bawat isa ay desperadong maghanap ng solusyon. Si Leo, isang bagitong inhinyero na puno ng sigla at pangarap, ay nakakapit sa kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na encode ng mga command at nagbabasa ng mga diagnostics. Ang kanyang mukha ay bata pa, ngulit ang pagod at pagkabahala ay malinaw na nakaukit dito. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinisikap niyang trace ang isang komplikadong diagram ng kuryente. Sir Marco, nag-attempt na po kaming reset ang auxiliary system pero walang response. Ang thermal regulators ay nasa critical levels na, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Natatakot na magdagdag sa lumalaking tensyon. Ang bawat isa sa kanila ay ramdam ang bigat ng posibleng trahedya. Ang pagkabahala ay tila isang galus na kumalat sa bawat sulok ng silid, nagpapataas sa init at sa pagkabaliw ng sitwasyon. Ang ilang inhinyero ay bumubulong sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay nagtatago ng takot, habang ang iba naman ay tahimik na nagdarasal. Ang kanilang pag-asa ay unting nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang tahimik na pumasok sa malaking pintuan ng control room. Walang nakapansin sa kanya sa simula. Siya ay isang matandang lalaki. Ang kanyang balat ay kulubot at ang kanyang buhok ay may halong uban, ngulit mayroon siyang kakaibang aura ng kapayapan. Ang kanyang damit ay luma at kupas, isang manipis na polo na may ilang mansa at luma, punit na pantalon. Ngunit malinis at plansado. Hawak niya ang isang lumang balde ng taho sa isang kamay at isang lumang tela na bag na may lamang kalat na kalawanging kasangkapan sa kabilang kamay. Siya si Mang Cardo, ang pamilyar na tinderong taho na karaniwang naglilinis sa paligid ng gate ng Lumina tuwing umaga. Pinapalagan siyang pumasok upang maglinis at magbenta ng kanyang taho sa mga gwardya at ilang manggagawa. Ang kanyang presensya ay karaniwang hindi pinapansin, isang bahagi lamang ng background noise ng Lumina. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malaking screen, sa mga kumukutitap na babala, at sa mga linyang Ingles at Koreano na tila isang komplikadong paisipan sa karamihan. Ang kanyang mukha ay seryoso, malalim ang kanyang pag-iisip, at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa bawat code at bawat pixel ng screen. Biglang, sa gitna ng sigawan at bulungan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay payapa at kalmado, isang malinaw na tunog na bumubuo ng kontrast sa kaguluhan ng control room. Sa purong Tagalog, sinabi niya, ang problema niyan, nasa timing ng flow regulator, at meron yatang micro crack sa input manifold. Ang problema niyan, nasa oras ng flow regulator, at marahil ay may maliit na bitak sa input manifold. Ang mga salitang ito ay tila mga suntok na tumama sa mga tainga ni Marco at Don Alaminos. Sabay silang lumingon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at galit. Sino ang taong ito? Bakit siya nasa loob? At paano niya nalaman ng anumang bagay tungkol sa isang hanarpitulido? Sino ang nagpapasok ng pulubi dito? Sigaw ni Don Alaminos, ang kanyang boses ay aalab sa galit. Ang kanyang takot sa posibleng kapahamakan ay nagbago ng anyo at naging pagkasuklam sa matandang taong gandor na ngayon ay naglakas loob na magsalita sa kanyang control room.
Si Leo, nakilala si Mang Cardo mula pa nung bata pa siya nang madalas siyang bumili ng taho sa kanya tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, ay sumubok na ipaliwanag. "Sir Don, si Mang Cardo po yan. Naglilinis po." Ngunit bago pa matapos ni Leo ang kanyang paliwanag, itinaboy na siya ni Marco. Ang kanyang kamay ay kumaway sa hangin. Tila pinapawi ang isang abala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mang Cardo, puno ng paghamak at pagdududa. Sa kanilang mata, si Mang Cardo ay isang simpleng tindero, isang pulubi na walang alam, na naglakas loob na magsalita sa isang mundo na hindi niya naiintindihan. Ang pagkabahala ay umabot na sa rurok, at ang pasensya ni Marco ay tuluyan nang nawala. Ang lumalaganap na kaguluhan, ang milyong pisong nawawala, at ang nagbabadyang blackout ay tila nagtalabo sa kanyang paningin, at ang kanyang pagmamataas ay lalong alab. Ang presensya ni Mang Cardo ay tila isang personal na insulto. Ang kaguluhan sa control room ay tila lalong lumala. Ang hangin ay puno ng tensyon na halos hindi na mahina. Ang mga boses na uutos, ang malalim na ugong ng makina, na ngayon ay patay na, at ang bawat kumukutitap na ilaw sa monitor ay nagdadagdag sa bigat ng sitwasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Cardo ay nanatiling kalmado. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na bato sa gitna ng nagngangalit na alon. Si Andrew, Marco, Santos ng kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkabahala at galit ay lumapit kay Mang Cardo. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng mas matinding paghamak. Hinarap niya ang matandang lalaki. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa kulubot na mukha ni Mang Cardo patungo sa kanyang luma at kupas na damit, pagkatapos ay sa hawak nitong balde ng taho at sa lumang bag ng mga kalawanging kasangkapan. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, puno ng pagmamataas at hindi paniniwala. Mang Cardo, simula niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng panunuya. Akalain mo ba na ito ay parang simpleng lutuan ng taho mo? Ito ay isang sistema ng kontrol ng turbine na nagkakahalaga ng milyong dolyar. 40 ininyero, lahat ay may diploma, at matagal na pagsasanay ang hindi makakita ng solusyon. Tapos ikaw, Mang Cardo, isang tindero ng taho, ang magsasabi sa amin kung ano ang problema. Ano ang batayan mo para magsalita? Ang mga salita ni Marco ay tila mga punyal na itinapon sa ere, naglalayong hiwain ng dignidad ni Mang Cardo. Ang iba pang mga inhinyero sa paligid ay nagtinginan. Ang ilan ay nagtatago ng panginginig ng ulo, ang iba naman ay bumubulong. Si Mang Cardo pa nga talaga ang magsasalita. Tanging si Leo lamang, ang batang inhinyero, ang nakaramdam ng kurot sa kanyang puso. Kilala niya si Mang Cardo bilang isang mabait at matalinong matanda, laging may ngiti sa labi, at malalim ang pag-unawa sa mundo, kahit pa sa simpleng paraan. Ngunit si Mang Cardo ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng karunungan at pag-unawa na hindi nabibili ng kahit anong diploma. Walang bakas ng galit o pagkasuklam sa kanyang mukha. Sa halip, isang malalim na pag-unawa ang sumilay sa kanyang mga mata. Tila, nakikita niya ang pagkabahala at ang pagmamataas na nagkukubli sa likod ng galit ni Marco. Iniangat niya ang kanyang kamay. Itinuro ang kumukutitap na screen na nagpapakita ng critical error, at sa isang boses na kalmado at malinaw, tila isang agos ng tubig sa gitna ng isang tag, sinabi niya, "Ang makina ay nakina, Ginoong Marco. Hindi ito kumikilala sa diploma o sa suot na maganda. Ang kailangan nito ay damdamin at karanasan."
Nagulat ang lahat. Damdamin at karanasan. Pulong ng isang inhinyero. Paano magkakaroon ng damdamin ng isang makina? Ngunit ang mga salita ni Mang Cardo ay tumagos sa kaibuturan ng kanilang pag-iisip. Hindi niya tinutukoy ang emosyonal na damdamin, kundi ang malalim na pakiramdam ng isang mekaniko o inhinyero sa kanyang ginagawa, ang pagkakaintindi sa bawat ugong, bawat panginginig, bawat maliit na detalye na nagpapahiwatig ng problema. Ito ang tinatawag na pakikinig sa makina, isang sining na tila nawawala na sa panahon ng mga computer at automatikong diagnostics. Nagpatuloy si Mang Cardo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa screen. Ang Hanaro 7,000, paliwanag niya, ang bawat salita ay may bigat, gawa ng Korea. Kilala ito sa presisyon, sa pagiging masalimuot, at sa halos perpekto nitong disenyo. Ngunit, tulad ng bawat nilalang, o bawat obra maestra, mayroon itong Achilles heel. Pumahimik ang lahat. Ang konsepto ng Achilles heel sa isang makina ay tila kakaiba, ngunit nakakagulat. Ang kahinaan nito, patuloy ni Mang Cardo, nasa thermal expansion joint ng primary cooling circuit. Isang napakaliit na bahagi, madalas na hindi napapansin. Kung hindi tama ang alignan, kahit 1 milya lang ang pagkakaiba, magkakaroon ng pressure, imbalance, at premature shutdown. Ang sistema ay didetect na may malaking problema, ngunit hindi nito matutukoy ang tunay na ugat, ang maling pagkakakabit, hindi ang elektronikong pagkasira. Sa mga salitang yon, tila may kidlat na tumama sa control room. Nagkatinginan si Marco at Don Alaminos. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Hindi sa galit, kundi sa isang matinding gulat. Ang impormasyong ibinigay ni Mang Cardo ay labis na detalyado, labis na tumpak. Ang thermal expansion joint at ang primary cooling circuit ay mga terminong technical na alam lamang ng mga dalubhasa. At ang Achilles heel na ito, isa itong sikreto ng disenyo na halos hindi kailaman isinasa publiko ng manufacturer at tanging ang mga may malalim na karanasan sa paggawa at pagmamantini ng Hanaro 7,000 ang nakakaalam. Walang sinuman sa Lumina, maging si Marco, na nakakuha ng pinakamataas na grado sa kanyang pagsasanay sa South Korea para sa Hanaro 7,000. Ang nakarinig ng ganoong klaseng detalyadong kritisismo sa disenyo. Ang impormasyon na ito ay halos katulad ng mga insider knowledge na kailangan ng dekada ng karanasan upang matutunan. Ang mga mata ni Don Alaminos ay nalaki, tila nakakita siya ng multo. Nagsimulang magtanong ang isip niya, paano? Paanong nalalaman ang isang tindero ng taho ang ganitong klaseng impormasyon? Milyong piso ang ginasta niya para sa mga inhinyero, para sa mga pagsasanay, para sa mga dokumento. Ngunit ang sagot ay nanggaling sa isang taong hindi niya pinapansin. Isang taong itinaboy niya lang kanina. Ang paghamak niya ay unting nagbago ng anyo, at naging isang malalim na pagtataka. Ngunit ang pagmamataas ni Marco ay hindi pa rin tuluyang natalo. Kahit panatigilan siya, mabilis siyang bumalik sa kanyang depensibong posisyon. Kung ganoon, Mang Cardo, tanong niya, ang kanyang boses ay pilit na pinatigas. Kayo, isang tindero ng taho, ang magsasabi sa amin na kayo ang mag-aayos nito? Paano? Gamit ang taho ninyo. May ilang inhinyero ang nagtawanan, isang mahinang, awkward na pagtawa na muling nagpapataas sa tensyon. Ngunit si Mang Cardo ay hindi ngumiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng isang desisyon na tila matagal nang nabuo. Dahan niyang inilapag ang kanyang balde ng taho sa isang tagbi at inilabas niya ang laman,
ng kanyang lumang bag. Mula doon, inilabas niya ang isang luma at kalawangin mate na ang display ay bahagyang kumukutitap. Kasama nito ay isang maliit na set ng mga kasangkapan, isang dulo ng screwdriver na tila gawa sa kamay, isang pliers na may balot na tepe, at isang kakaibang details na gawa sa ilang piraso ng wire, isang luma at pinagsamang circuit board, at isang maliit na LED light. Ang mga kasangkapan ay tila mga relikya mula sa nakaraan, luma, at tila hindi nabibilang sa modernong high-tech na control room ngayon. Ang mga inhinyero ay nagtinginan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Ang mga instrumento ni Mang Cardo ay tila mga laruan sa tabi ng kanilang milyong dolyar na kagamitan. Ngunit ang mga mata ni Mang Cardo ay hindi nakatingin sa mga reaksyon nila. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa makina, sa problema. Bigyan niyo ako ng kalahating oras, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Kung hindi ko mapaanda rito, hindi na ako kailanman magpapakita sa gate ng Lumina Power. Ito ay hindi lamang isang hamon. Ito ay isang panunumpa, isang pangako na tila nakasulat sa hangin, nagdadala ng bigat ng isang matandang tao na ang taning natitirang kayamanan ay ang kanyang salita. Nagulantang si Don Alaminos sa hamon ngayon. Nilingon niya si Marco, na ngayon ay tahimik na ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Sir Don, simula ni Marco, tila may sasabihin. Ngunit itinaas ni Don Alaminos ang kanyang kamay. Pinatigil siya. Ang bawat minuto na lumilipas ay milyong piso. Ang kumpletong blackout sa Regyon Patpilo ay isang mangumot na ayaw niyang mangyari. Ang kanilang mga dalubhasang inhinyero ay nabilok. Wala silang ibang opsyon. Desperasyon. Ito ang nagtulak sa kanya, kahit pa hindi siya naniniwala na magagawa ni Mang Cardo ang sinasabi nito. Ano pa ang mawawala sa kanila? Sige, sabi ni Don Alaminos, ang kanyang boses ay mababa, ngunit matatag. 30 minuto. Ngunit kung mabibigo ka, Mang Cardo, ipagbabawal ka habang buhay sa loob ng Lumina Power, hindi ka na makakapagbenta ng tao at hindi ka na makikita sa kahit anong sulok ng aming pasilidad. Ito ay isang napakabigat na banta sa isang matandang lalaki na ang tanging kabuhayan ay ang pagbebenta ng tao sa labas ng Lumina. Ngunit si Mang Cardo ay tumango lamang. Isang maliit, halos hindi nakikitang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito ay hindi ngiti ng pagtatagumpay, kundi ngiti ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa Hanaro Petrolibo, ang dambuhalang makina, na ngayon ay tila isang natutulog na higante. Uminto siya sa tapat ng control panel at tinawag niya si Leo. Leo, tingnan mo ang mga sensor sa auxiliary valve. Verify mo ang readings. Kahit na medyo aalinlangan, mabilis na sumunod si Leo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marco. Marco, kailangan kong subaybayan mo ang pressure gauge sa primary cooling circuit. Kailangan ko ng tumpak na readings sa bawat 2 minuto. Si Marco, nagulat sa biglaang utos mula sa isang tao vendor, ay alinlangan. Ngunit ang tingin ni Don Alaminos ay tila nagtulak sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, sumunod si Marco. Dahan, at maingat, nagsimulang kumilos si Mang Cardo. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot at matanda, ay tila may sariling isip, gumagalaw na may pagka-elegante at katumpakan. Hindi niya binuksan ang pangunahing panel na sinubukan na ng mga inhinyero. Sa halip,
Hinanap niya ang isang maliit na aksas, panel sa gilid ng makina, isang bahagi na madalas ay nababalutan ng iba pang kable at hindi napapansin. Inilabas niya ang kanyang ginawang screwdriver. At dahan niyang binuksan ang panel. Naglalabas ng isang serye ng mga wires at koneksyon na tila labis na luma. Ang problema, paliwanag ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may sapat na lakas para marinig ng lahat, ay hindi isang electronic failure, kundi isang human error sa pinakahuling maintenance check. Isang ininyero, marahil sa pagtatangka na i-optimize ang performance, ay maling nag-adjust sa thermal expansion fluid. Ang pag-adjust na yon, kahit gaano pa kaliit, ay lumikha ng isang hindi nakikitang imbalance sa pressure at temperatura sa loob ng cooling circuit. Ang sistema, sa akala nito, ay nagkakaproblema sa core logic dahil ang mga readings ay labis na hindi normal. Ngunit ang tunay na ugat ay ang maliit na misalignment na unting nagpapataas ng presyon hanggang sa punto ng premature shutdown. Nagsimulang magbulungan ng mga ininyero. Ang ideya ng human error na hindi matukoy ng kanilang advanced diagnostics ay nakakabahala. Ang pagtatangka na optimize ang isang perpektong makina ay hindi na bago. Maraming beses nang nagkaroon ng ganoong kasing insidente, kung saan ang mas mabuti ay naging mas malala. Kinuha ni Mang Cardo ang kanyang kakaibang mediconverter. Ang aparato ay tila isang Frankenstein ng mga lumang piyesa, ngunit ang mga mata ni Mang Cardo ay puno ng pagtitiwala. Isinaksak niya ang isang dulo ng converter sa isang luma, at tila nakalimutang diagnostic port sa loob ng access panel, isang port na, sa katunayan, ay hindi alam ng karamihan sa mga inhinyero ng lumina, at marahil ay hindi na rin ginagamit sa kanilang modernong sista. Ang maliit na LED light sa converter ay kumutitap ng kulay berde. Sa screen ng converter, nagsimulang lumabas ang mga linyang code at data na tila mas primitive, ngunit mas direkta kaysa sa mga high-tech na display ng Hanaro-Pitoledo. Ito ay isang direktang pag-access sa pinaka-ugat ng sistema, isang backdoor na tanging ng mga orihinal na tagalikha o ang mga may malalim na pag-unawa sa makina ang makakaalam. Ang mga mata ni Leo ay nanlaki sa gula. Isang auxiliary diagnostic port. Pulong niya. Hindi niya alam na mayroon ganoon. Nagulantang si Marco. Ang posibilidad na mayroong isang bahagi ng makina na hindi nila alam ay isang nakakagambalang pag-iisip. Nagsimulang kumilos si Mang Cardo. Ang kanyang mga kamay ay dahang nag-a-adjust ng isang maliit na dial sa loob ng access panel, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa readings na lumalabas sa kanyang lumang converter. Ang bawat paggalaw ay may presisyon, may tiwala. Ang relo sa pader ay patuloy na gumagalaw. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1,000,000 taon. Ang 3 minuto ay nagsimula na. Ang kapalaran ng lumina ng buong Legion 3 ay nasa kamay ng isang matandang taong vendor na may hawak na lumang kasangkapan sa gitna ng isang modernong control room. Hindi alintana ni Mang Cardo ang mga mata na nakatitig sa kanya, ang bawat isa ay may iba't ibang halo ng pagtataka, pagdududa, at desperasyon. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot at matanda, ay tila may sariling isip, gumagalaw na may pagka-elegante at katumpakan na tila nagmula pa sa isang sinaunang panahon kung saan ang tao at makina ay nag-uusap sa isang wika na ngayon ay halos limot na. Walang bakas ng pagmamadali sa bawat galaw niya. Sa halip, mayroong isang uri ng meditative na kapayapaan. Tila siya ay nakikipag-ugnayan sa isang matandang kaibigan
Hindi isang maghihingalong halimaw na makina. Dahan, itinutok niya ang kanyang tingin sa lumang limit. Ang bahagyang kumukutitap nitong display ay tila mas malinaw sa kanya kaysa sa mga model ng digital screen. Ang kanyang ginawang adapter, ang kakaibang device na pinaghalong luma at pinagsamang piyesa, ay isinaksak niya sa auxiliary diagnostic port. Ang maliit na LED sa converter ay nagpakita ng isang matatag na berdeng ilaw, isang maliit na tanda ng asa sa gitna ng control room na nababalot ng pula at alarma. Sa screen ng kanyang home, may converter, nagsimulang lumabas ang mga linyang code at data. Hindi ito ang mga makintab, komplikadong graphics ng Hanaro 7000, kundi ang raw, diretsyong wika ng makina, tila binibigkas ang sarili nitong sakit. Leo, tawag ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may sapat na awtoridad para gumalaw ang batang inhinyero. Ang readings sa auxiliary valve 3 at 4. Check mo ng maigi. Hindi ito tungkol sa kung ano ang binabasa ng system, kundi kung ano ang nararamdaman mo sa pressure. Nagtataka si Leo, ngunit sumunod pa rin siya. Lumapit siya sa sinasabi ni Mang Cardo, inilabas ang kanyang sariling gadget, at sinimulang i-monitor. Sa unang tingin, mukhang normal ang readings. Ngunit nang sundin niya ang utos ni Mang Cardo na damdamin ang pressure, inilagay niya ang kanyang kamay sa metal na tubo. May kaunting panginginig. Hindi ito ang karaniwang, parehong panginginig ng isang gumaganang makina. Mayroong isang bahagyang, hindi regular na pagpitik, halos hindi mahahalata, na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mali sa loob. Mang Cardo, may irregular vibration po, sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ama, tugon ni Mang Cardo. Walang pagbabago sa tono. Marco, ang pressure goes sa primary cooling circuit. Kailangan kong malaman kung mayroon bang maliit na pagbabago sa bawat segundo. Ang Hanaro 7000 ay dinisenyo upang compensate sa maliliit na pagbabago. Ngunit kung ang pinagmulan ay hindi na ayos, ito ay magiging overload. Si Marco, na nakatayo sa tabi ng pangunahing control console, ay nagulat pa rin sa tagumpay ni Mang Cardo sa pag-access sa diagnostic port na hindi nila alam. Ngayon, inutusan siya ng isang tao vendor na gawin ang kanyang trabaho. Ang kanyang pagmamataas ay nagpupumiglas, ngunit ang kanyang profesionalismo ay mas matindi. Desperado siyang makakita ng solusyon. Nakatitig siya sa digital pressure gauge. Ang kanyang mga mata ay matalin. Sinisikap na makuha ang bawat maliit na pagbabago sa numero. Sa una, mukhang matatag. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, mayroon siyang nakitang pagbabago, isang maliit na decimal point na nagbago. Pagkatapos ay bumalik at muling nagbago. Ito ay hindi sapat upang trigger ng alarma, ngunit ito ay isang gross reading. Isang senyales ng isang hindi nakikitang problema. May maliit na pagbabago. Mang Cardo. Halos hindi mahahalata, pero nandiyan. Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa. Tila nalimutan na ang kanyang pagmamataas. Ngumiti si Mang Cardo. Isang maliit, halos hindi nakikitang ngiti. Iyon ang hinahanap ko. Ang ugat ng problema. Gamit ang kanyang ginawang screwdriver, dahan niyang inikot ang isang maliit na dial sa loob ng access panel. Isang maliit, halos hindi maririnig na tunog ng click ang narinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang home, may deconverter. Binabasa ang mga datos na lumalabas. Ang kanyang noo ay pinawisan, ngunit ang kanyang mga galaw ay nanatiling matatag. Tila bawat ikot ng dial
ay nagpapakalma sa loob ng Hanaro-7,000. Tila tinahaplos niya ang isang sugatan. Ang mga inhinyero sa control room ay nakatitig. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Ang kanilang mga mata ay malaki. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Isang matandang lalaki na may lumang kasangkapan ng aayos ng isang multi-milyong-dolyar na makina na hindi nila kayang hawakan. Ang amoy ng oson na kanina ay nagbabadya ng panganib ay tila nabawasan, napalitan ng isang sariwang, malinis na amoy na tila nagmumula sa makina mismo. Ang orasan sa dingding ay patuloy na gumagapang. Ang bawat segundo ay tila 1,000,000 taon. Ang bawat paggalaw ni Mang Cardo ay tila sinundan ng isang kolektibong paghinga. Lumipas ang 15 minuto, pagkatapos ay 2. Ang tensyon sa control room ay halos hindi na mahinga, ngunit ang katahimikan ay ngayon ay puno ng pag-asa. Si Don Alaminos, na nakatayo sa likod ni Marco, ay hindi na makakita ng anumang dahilan para magduda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mang Cardo. Sinisikap na basahin ang bawat dalaw niya. Sinisikap na maintindihan ang magik na nagaganap sa kanyang harapan. At pagkatapos, sa 24 na minuto, isang malinaw, malakas na tunog ng tut, ang biglang umaling ng mouse sa buong control room. Hindi ito ang pause na sirena ng alarma. Ito ay isang tunog ng paggising, isang tunog ng tagumpay. Nagulat ang lahat. Sabay silang lumingon sa pangunahing control panel ng Hanaro-7,000. Ang dambuhalang screen na kanina ay pula at nagbabala ng critical error ay biglang kumutitap. Ang mga ilaw na pula ay nagsimulang magbago ng kulay. Isa. Dahan, ngunit may katiyakan. Mula sa pula, naging dilaw ang mga ito na nagpapahiwatig ng maning at pagkatapos ay, sa bawat paglipas ng segundo, naging matatag na berde isang tanda ng maayos na operasyon at walang batid na serbisyo. Ang chronologic failure unknown cause ay naglaho, tulad ng isang masamang panaginip na unti-unting lumilitas. Sa halip, isang malinaw na mensahe ang lumitaw sa screen, nagningning sa berling kulay, Hanaro-7,000 online. Sa Stable. Ang control room ay naging tahimik. Isang malalim, halos hindi marinig na hininga ang sabay na ginawa ng lahat. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Pagkatapos, tila isang sumabog na nagsimulang umalingaw ang mga reaksyon. Ito ay totoo. Sigaw ng isang inhinyero, hindi makapaniwala. Online na. Ang Hanaro-7,000 ay gumagana na. Sigaw ng isa pa. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Nagsimulang magpalakpakan ng mga inhinyero. Ang kanilang mga sigaw ng kagalakan ay pumuno sa silid. Nagyakapan ang ilan. Ang ilan naman ay nagtatalon. Ang kanilang mga pagod na mukha ay ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Isang malaking bigat ang tila inalis mula sa kanilang mga balikat. Si Don Alaminos at Marco Santos ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa screen na may ganap na pagkabiga. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, ang kanilang mga mata ay malaki. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ang kanilang pinakamagaling na inhinyero ay nabigo, ngunit isang matandang tao, vendor, na may lumang kasangkapan, ang nagtagumpay kung saan sila ay nabigo. Ang paghamak ni Marco ay unting nawala, napalitan ng isang halo ng kahihiyan, pagkamangha, at isang uri ng kagalakan na hindi niya inaasahan.
Ang kanyang isipan ay naglalaban. Paano? Paano ito nangyari? Sino ba talaga ang taong ito? Si Mang Cardo, naman, ay tumalikod sa makina. Ang kanyang mukha ay pawisan, ngunit ang kanyang mga mata ay may matatag na ningning. Tumango siya, tila nagbibigay ng pahintulot sa pagdiriwang. Hindi siya sumali sa kanila. Sa halip, nagsimula siyang ligpitin ang kanyang mga lumang kasangkapan. Sa gitna ng kaguluhan at pagdiriwang, si Leo, na ngayon ay puno ng pagkamangha at paggalang kay Mang Cardo, ay lumapit sa matandang lalaki. Nakita niya ang lumang tela na bag na inilapan ni Mang Cardo sa sahig. Sa loob nito, mayroon siyang nakitang isang lumang wallet. Dahil sa kuryosidad at dahil sa kanyang malalim na paghanga sa ginawa ni Mang Cardo, kinuha niya ang wallet. Ito ay luma, yari sa balat na ngayon ay halos gulanit na at may kaunding mga bakas ng dumi. Pinuksan niya ito at sa loob, mayroong isang lumang kupas na ID card. Ang mga gilid nito ay halos naghihiwalay na at ang larawan ay halos hindi na makilala. Ngunit ang pangalan ay malinaw pa rin. Inasa ni Leo ang nakasulat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng pagdiriwang. Engineer Ricardo Cardo de Leon. Biglang tumahimik ang silid. Ang mga sigaw ng kagalakan ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malalim, nakakapanindig, balahibong katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Leo, pagkatapos ay kay Mang Cardo. Nagpatuloy si Leo, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng isang kakaibang halo ng pagkabigla at paggalang. Chief Designer, Lumina Power Corp, Isatisiyam na tensyam latifo, 25. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyo na tumama sa bawat isa sa kanila. Ang Chief Designer, ang Lumina Power Corp, ang mga taon. Si Don Alaminos, na kanina ay nakatayo sa kanyang lugar, ay biglang lumakad papalapit kay Mang Cardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga alaala ay tila bumalik sa kanya, isang mabilis na pagsilip sa nakaraan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kulubot ng mukha ni Mang Cardo, sa mga mata na ngayon ay mas malalim na kaysa sa kanyang naaalala. Sa loob ng ilang sandali, tila nakita niya ang anino ng isang batang ininyero, puno ng pangarap at pag-asa, na nagtatrabaho sa kanyang mesa, gumuguhit ng mga disenyo na magbabago sa Lumina. Ang mga mata ni Don Alaminos ay nanlaki. Sa pagkilala, isang masakit na pagkilala. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Si Marco, na nakikita ang reaksyon ni Don Alaminos, ay tumingin kay Mang Cardo na may isang uri ng takot. Ang kanyang isipan ay nagmamadaling bumalik sa mga lumang kwento, sa mga buluman ng isang henyong ininyero na biglang nawala, sa mga haka ng isang trahedya na nangyari taon na ang nakalipas. Ang kanyang pagmamataas ay ngayon ay ganap na nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na kahihiyan. Mang Cardo o Ricardo de Leon ay dahang tumango. Ang kanyang tingin ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pagod na dala ng mga taon. Hindi niya tinangkang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Walang pagtatago. Walang pagtanggi. Oo, ako nga, sabi niya, ang kanyang boses ay isang malalim na bulong na tila nagmula sa nakaraan. Ako si Cardo de Leon. Lumapit si Don Alaminos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Cardo, ikaw nga pala. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Akit ka narito? Tumingin si Mang Cardo kay Don Alaminos. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim lapag. Unawa, walang bakas ng galit o puot.
Ang Hanaro Pituted ay isang importasyon. Doon, Alaminos. Ngunit ang mga prinsipyong nagpapatakbo dito ay pareho sa bawat makina na aking dinisenyo. At ito ay may kahinaan na naunawaan ko. Pagkatapos, nagsimulang magkwento si Mang Cardo. Ang kanyang boses ay kalmado at direkta. Tila nagbabasa ng isang pahina mula sa isang lumang aklat. Ang bawat salita ay tila bumubuo ng isang larawan sa isipan ng mga nakikinig. Isang larawan ng nakaraan na ngayon ay biglang maging totoo. Maraming taon na ang nakalipas. Simula niya, bago pa man ang Hanaro Pitulibo, ako ang namumuno sa Project Biyaya. Nagulat si Don Alaminos sa pagkakabanggit ng pangalang iyon, isang pangalan na matagal nang inilibing sa mga alaala ng Lumina. Ito ay isang proyekto ng turbine na dinisenyo upang maging mas mahusay, mas mura, at mas matatag kaysa sa anumang nakita namin. Ito ang aking obra maestra, ang aking pangarap para sa Lumina, para sa ating bayan. Ngunit bago pa man ang formal na paglulunsad, mayroong isang insidente. Patuloy ni Mang Cardo. Ang kanyang tingin ay malayo, tila nakikita ang mga pangyayari na muling nagaganap sa kanyang isipan. Ang prototype ay biglang nasunog. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sabotay. Isang kasamahan na inggit sa aking disenyo at na isang aking posisyon ang sinadya na sirain ang isang bahagi ng prototype na naging sanhi ng malaking pagkasira. Napasinghap ang mga inhinyero. Ang ideya ng isang sabotahe sa loob ng Lumina ay nakakagulat. Ako ang sinisi, sabi ni Mang Cardo. Walang pagbabago sa kanyang boses. Tila dinatanggap na niya ang kapalaran niya. Ako ang namumuno, kaya ako ang may pananagutan. Wala akong ebidensya para ipagtanggol ang aking sarili. Ang lahat ay nakaplano ng maigi. Ang resulta, nawalan ako ng trabaho, nawala ang aking dangal, nawala ang aking pangalan, at sa huli, nawasak ang aking pamilya. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pangarap ko, ay tila naglaho sa isang iglap. Sa loob ng magdamag, mula sa pagiging shade designer, naging isang Mang Cardo lang ako, isang tindero ng taho, naglalayag sa mga lansangan sinisikap na mabuhay. Ang kanyang kwento ay bumalot sa kanila, isang malalim at malungkot na tala ng trahedya at kawalan ng katawangan. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kurot sa puso. Hindi na sila nakakita ng isang matandang taho vendor, kundi isang bayani na nagdusa, isang henyo na inilibing. Ngunit ang pangunahing tanong ay nanatili sa isipan ni Don Alaminos at sa isipan ng bawat isa sa kanila. Pero, Mang Cardo, bakit ka bumalik? Bakit ka tumulong sa amin? Tumingin si Mang Cardo sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim, matatag na karunungan. Hindi para patunayan ang sarili ko, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at katotohanan. Hindi na mahalaga sa akin ang dangal o ang pangalan. Matagal ko nang tinanggap ang aking kapalaran. Ngunit ang makina, ang Lumina, ito ang aking tahanan, ito ang aking pamilya, kahit na itinaboy ako. At ang makina ay may sakit. At ako, bilang ang nagdisenyo ng mga prinsipyong bumubuo sa Hanaro Pitulibo, kahit na hindi ko ito ginawa, ay may responsibilidad. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Mang Cardo. Tila nag-aalala siya sa mga alaala. Hindi para sa aking sarili, Ginoong Alaminos, kundi para ayusin ng kung anong nasira. Hindi lang ang makina, kundi ang tiwala. Ang prinsipyo. Ang katotohanan
na ang isang maliit na human, error, na maaaring sinadya o hindi, ay maaaring magdulot ng malaking tinsala sa isang buong rehiyon. Ang pag-aayos ng makina ay isang simbolo lamang ng pag-aayos ng mas malalim na problema. Ang Lumina Power, ito ay nangangailangan ng biyaya muli. Isang biyaya ng pag-asa at pagpapanumbalik. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang mga inhinyero, si Leo, si Marco, at maging si Don Alaminos, ay nakatayo sa isang katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang sigawan. Nakita nila hindi lamang ang isang matandang lalaki na nag-ayos ng isang makina, kundi isang nilalang na nagbalik upang ayusin ng isang nasilang nakaraan, nagbibigay ng pag-asa sa isang hinaharap na tila nawala na. Ang anino ng nakaraan ay naglaho, napalitan ng isang maliwanag na sinag ng pag-asa na nagbumula sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Ang katahimikan na kanina ay nabalina ng mga sigawan ng kagalakan at pagbubunyag ng nakaraan ay muling bumalot sa control room. Ngayon, iba na ang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pagkabahala, kundi ang katahimikan ng paggalang at pagtataka. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Mang Cardo, ang matandang lalaki na kanilang minamaliit na ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, hindi lamang bilang isang henyong mekaniko, kundi bilang isang nabuong alamat. Si Don Alaminos, na ang mukha pa'y namutla sa pagkabigla at pagsisisi, ay unti-unting lumapit kay Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig, tila sinusuri ang bawat kulubot sa mukha ng matanda, bawat bakas ng hirap at pasakit na pinagdaanan nito. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa ring maliit na butil ng pag-aalinlangan sa kanyang isipan, isang natatanging kahinaan ng isang negosyante na laging naghahanap ng konkretong patunay. Ang pag-aayos ng Hanaro 7,000 ay kahanga. Oo, ngunit maaaring ito ay isang pagkakataon o isang suwerte. Para sa isang planta na supply ng kuryente sa isang buong rehiyon, ang swerte ay hindi sapat. Ang kailangan ay katiyakan. Mang Cardo, Engineer de Leon, simula ni Don Alaminos, ang kanyang boses ay aalangan, tila hindi pa rin sanay sa pagtawag ng tamang titulo. Ang ginawa mo ay walang kapantay. Ngunit, upang lubusang matiyak na ang sistema ay matatag at upang maibalik ang kumpiyansa ng publiko at ng aming mga kasosyo, kailangan nating gawin ang full load test. Ang mga salitang full load test ay umalinomaw sa silid, nagdadala ng bagong alon ng tensyon. Ito ay ang sukbulang pagsubok, isang mapanganib na pamamaraan na maaaring magtulak sa Hanaro 7,000 sa sutulunan, at kung may maliit na error, maaaring sumabog ang buong sistema, na magdudulot ng isang trahedyang mas malala pa sa inaasahang blackout. Si Marco, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Don Alaminos, ay tumingin kay Mang Cardo na may bahagyang pagkabahala. Ang kanyang dating pagmamataas ay napalitan ng isang halo ng paghanga at pag-aala. Alam niya ang panganib ng full load test at ang ideya na ipagkatiwala ang buhay ng marami sa isang matandang lalaki. Kahit pa siya ay isang henyo, ay nagbigay sa kanya ng kaba. Ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling tikong. Alam niyang wala siyang karapatan magsalita. Ngunit si Mang Cardo ay tumango lamang. Isang matatag na tingin ang ibinigay niya kay Don Alaminos, tila nauunawaan niya ang pag-aalinlangan nito. Nauunawaan ko, Don Alaminos, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Ang tiwala ay hindi binibili, ito ay kinikita. Handa akong subukan ang Hanaro 7 sa full load test. Ito ang tanging paraan
upang lubos na maibalik ang lahat ng nasira. Ang kanyang pagtanggap ay tila nagbigay ng lakas sa lahat. Nagsimula ang paghahanda. Ang mga inhinyero, sa ilalim ng direksyon ni Mang Cardo at sa pagtutulungan ni Marco at Leo, ay nagsimulang ihanda ang sistema para sa sukbulang pagsubok. Ang bawat isa ay gumagalaw ng may matinding iingat at paggalang. Si Marco, na dating nagbibigay ng mga utos, ay ngayon ay handa na sumunod sa bawat tagubilin ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda na tutputo sa bawat galaw at bawat salita. Si Leo naman, puno ng paghanga, ay naging kanang kamay ni Mang Cardo. Inihahanda ang mga sensors at uulat ng mga readings. Ang control room ay muling nabalot ng tensyon, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang pag-asa. Ang mga ilaw ay naging dilaw na naman, nagbabala sa papalapit na pagsubok. Nagsimulang magtaas ang mga numero sa screen. Ang tunog ng turbine ay unting lumakas, nagiging isang malalim na ugong na tila humihinya ng buhay. Ang bawat segundo ay tila 1,000,000 taon. Ang bawat pagtaas ng kapangyarihan ay tila isang pagtukso sa kapalaran. Pressure sa primary cooling circuit tumataas na. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay aalala. Thermal regulators, sa critical level na naman. Tugon ni Leo. Ang Hanaru 7,000 ay umuugong ng malakas, tila isang natutulog na higante, na ngayon ay ganap ng nagising. Ang buong control room ay nanginginig sa lakas ng makina. Ang mga ilaw ay kumukutitap. Ang amoy ng ozone ay muling bumalik, mas matindi, mas nagbabala. Ngunit si Mang Cardo ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay naatitig sa screen, tila nakikipag-usap sa makina sa isang lengguwahe na siya lang ang nakakaunawa. Hayaan lang. Huwag munang itigil. Pantayan ninyo ang bawat pagbabago. Utos niya, ang kanyang boses ay mata. At pagkatapos, nang maabot ng ang 70% ng full load capacity, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa ugong ng makina. Isang maliit, ngunit delikadong bitak ang biglang lumabas sa isang subsidiary steam pipe, malapit sa thermal expansion joint na kanina ay inayos niya. Isang manipis na usok ang bumuga at ang pressure ay biglang bumaba nang napakabilis. Ang mga ilaw ng alarma ay nagpula at ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw, mas matindi kaysa kanina. Sir, may crack. Masyadong mabilis ang pagbaba ng pressure. Kailangang itigil ang makina. Sigaw ng isang inihinyero, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Si Marco, sa instant, ay lumapit sa emergency shutdown button. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang full load test ay bumabagsak. Ang pagtangkang ipagpatuloy ito ay maaaring magdulot ng pagsabog. Ang kanyang profesional na paghuhusga ay nagsasabi sa kanya na itigil ang lahat. Ngunit bago pa niya tuluyang madapo ang kanyang kamay sa baton, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula kay Mang Cardo. Huwag, Ginoong Marco. Huwag mong ititigil. May solution pa, nilingon ni Marco si Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng aalinlangan. Ngunit ang matandang lalaki ay hindi nagpakita ng takot. Ang kanyang mga mata ay matalin, puno ng determinasyon. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng kaguluhan, isang pagpapasya ang ginawa ni Marco. Tiwala. Tiwala sa taong minsan niyang hinamak. Si Mang Cardo, na ngayon ay basa na ng pawis at may bahid ng glasa, ay mabilis na kumilos. Hindi siya aksaya ng segundo.
Inilabas niya mula sa kanyang lumang bag ang isang piraso ng matibay at resistant na tela na tila pinira, piraso, mula sa isang lumang sako ng bigas at ilang mga metal na clamp na gawa sa kamay na tila binago mula sa mga sirang piyesa. Sa mabilis na galaw, nilapitan niya ang umuusok na tubo. Ang init ay nakakapaso, ngunit hindi siya natinag. Maingat, ngunit mabilis, ipinasok niya ang tela sa paligid ng bitak. Pagkatapos ay mabilis niyang ikinabit ang mga clamp. Tila isang siruhan na nag-oopera sa gitna ng digmaan. Ito ang diskarte ng Pinoy, ang kakayahang maghanap ng solusyon gamit ang anumang magagamit sa pinaka-critical na sitwasyon. Low, ang emergency pressure valve sa circuit. 7. Kailangang i-adjust mo ng dahan. Huwag masyadong mabilis dahil bababa lalo ang pressure, sigaw ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng ingay. Marco, subaybayan mo ang thermal readings, huwag mong hayaang umakyat sa critical level ang temperatura. Kung mangyari iyon, magkakaroon ng domino effect. Si Leo at Marco ay mabilis na sumunod. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at tumpak. Walang aalinlangan. Walang pagtatanong. Tila naging mga sundalo sila sa ilalim ng commander na si Mang Cardo. Si Leo, sa kanyang batang lakas, ay mabilis na inagyas ang valve. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pressure gauge. Si Marco naman, sa kabila ng kanyang pagod, ay mabilis na encode ng mga command sa kanyang console. Sinisikap na panatilihin ang temperatura sa ligtas na antas. Isang buong minuto ang matinding pagsubok ang lumipas. Ang bawat isa sa control room ay naninginig. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Mang Cardo, sa bawat kumukutitap na ilaw sa screen. Ang amoy ng singaw at init ay pumuno sa silid, halos hindi na mahinya. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Mang Cardo, ang kaguluhan ay unting humupa. Ang pansamantalang pag-ayos ay nagtrabaho. Ang pressure ay unting bumalik sa normal at ang temperatura ay nanatili sa ligtas na antas. At pagkatapos ang mga ilaw ng alarma ay unting namatay at ang Hanarupitulibo ay muling umugong ng matatag. Ang tunog ay ngayon ay isang malalim, matatag na huni. Sa screen, ang system stable ay muling lumitaw at ang mga ilaw ay naging matatag na berde. Ang full load test ay nagpatuloy at ang Lumina Power Corp ay muling gumana ng buong kapasidad. Isang malalim, sabay na bundong, hininga ang pinakawala ng lahat. Ang pagod, ang takot, ang tensyon, ang lahat ay tila nawala sa isang iglap. Napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng tagumpay at pagkabighani. Si Don Alaminos, na nakatayo sa isang tabi, ay nakatitig kay Mang Cardo. Ang kanyang mukha ay ngayon ay puno ng paggalang na walang hanggan. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Naglaho sa hangin. Si Mang Cardo ay hindi lamang isang henyo, siya ay isang bayani. Isang tao na nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang dangal, para sa kumpanya, at ngayon ay bumalik upang iligtas ito. Lumapit si Don Alaminos kay Mang Cardo, na ngayon ay naglilinis na ng kanyang mga kasangkapan. Yumuko siya, isang tanda ng lubos na paggalang. Engineer De Leon, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at emosyonal. Wala akong sapat na salita para ipahayag ang aking pasasalamat. Ang iyong talino, ang iyong dedikasyon, ito ay higit pa sa anumang inaasahan namin. Kami ay nagkamali sa iyo noon. Ngunit ngayon, umaasa akong makabawi kami. Nais kong bumalik sa Lumina Power Corp
Nais kong bumalik ka bilang aming lead engineer na may ganap na kapangyarihan. Wala nang makakapigil sa iyo. Ang Lumina ay iyong tahanan at ikaw ang aming pinuno. Isang katahimikan nang bumalot sa silid. Ang alok ni Don Alaminos ay isang pagbawi sa lahat ng kamalian, isang muling pagkilala sa halaga ni Mang Cardo. Ito ay ang pagbabalik ng dangal, ng posisyon, ng kapangyarihan. Ngunit si Mang Cardo ay ngumiti. Hindi ito ngiti ng pagtatagumpay sa kapangyarihan, kundi isang ngiti ng karunungan at pag-unawa. Tumingin siya kay Don Alaminos, sa mga inhinyero, sa mga batang tulad ni Leo, at kay Marco. Don Alaminos, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matatag na desisyon. Maraming salamat sa iyong alok. Isang karangalan na makabalik sa Lumina. Ngunit, hindi ko na kailangan ng titulo o ang kapangyarihan. Matagal ko nang naiwan ang lahat ng iyan. Nagulat ang lahat. Akit? Bakit niya tatanggihan ang lahat ng iyan? Ang tunay na kapangyarihan, patuloy ni Mang Cardo, ay hindi na sa pagkakaroon ng posisyon, kundi sa pagbabahagi ng kaalaman. Ang aking nais ay hindi ang pamunuan ng Lumina bilang isang empleyado. Nais kong maging isang tagapagturo. Tumingin siya kay Leo at Marco. Para sa mga batang inhinyero na ito, na may sapat na galing, ngunit kulang pa sa karanasan. Nais kong ibahagi sa kanila ang aking kaalaman, ang aking pakiramdam sa makina, ang diskarte, na minsan ay nalimutan na. Nais kong tulungan silang bumuo ng Lumina na mas matatag, mas matalino, at mas may puso kaysa dati. Nais kong maging isang kasama mo, Don Alaminos. Hindi isang empleyado. Nagulat si Don Alaminos. Ngunit sa mga salita ni Mang Cardo, nakita niya ang isang mas malalim na layunin, isang mas dakilang diwa. Ang pagiging tagapagturo at kasama ay hindi lamang isang simpleng titulo, ito ay isang mas mataas na antas ng paggalang at impluwensya. Ito ay ang pagbuo ng isang di namamatay na legado. Kasama, bulong ni Don Alaminos, ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Mas gusto ko pa ang kasama, Engineer De Leon. Isang karangalan. Makalipas ang ilang buwan, muling sumigla ang Lumina Power Corp. Hindi lamang ito nakabangon mula sa pagbagsak, kundi umunlad pa ito. Mas malakas, mas episyente, at mas mapagkakatiwalaan kaysa dati. Sa ilalim ng patnubay ni Mang Cardo ang kasama ang tagapagturo, ang mga inhinyero ng Lumina ay naging mas bihasa, mas malikhain, at mas may pag-unawa sa kanilang trabaho. Si Marco, na dating may pagmamataas, ay naging isang mas mabuting pinuno, mas mapagkumbaba, at mas bukas sa pagkatuto. Si Leo naman, na may bagong mentor, ay umunlad. Ang kanyang pangarap lang maging isang mahusay na inhinyero ay unti-unting nagiging katotohanan. Sa isang maranyang seremonya, na ginanap sa harap ng mga empleyado, miyembro ng media, at mga opisyales ng gobyerno, ipinagdiwang ang muling pagbangon ng Lumina. Sa entablado, si Don Alaminos, na may ngiti sa kanyang mukha, ay umakyat sa podium. Mga kaibigan, mga kasamahan, at mga mamamayan ng Luzon, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Ngayon, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang pagbangon ng isang kumpanya, kundi ang pagtuklas ng isang pangkaraniwang katotohanan. Natuto kami ng isang napakahalagang aral. Isang aral na itinuro sa amin ng isang tao na minsan naming kinasangkapan. Minsan naming minamaliit. Nilingon niya si Mang Cardo, na nakaupo sa isang upuan sa unahan. Si Engineer Ricardo Cardo de Leon,
Patuloy ni Don Alaminos, ang kanyang boses ay emosyonal. Ang tao na minsan naming itinaboy ay ang siya ring nagligtas sa amin. Itinuro niya sa amin ang isang malalim na katotohanan, ang tunay na talino, dedikasyon, at kabutihan ay hindi nasusukat sa damit, titulo, o posisyon sa lipunan. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid. Ang mga mata ni Mang Cardo ay bahagyang kumutitap, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado, puno ng kapayapaan. Pagkatapos ng talumpati ni Don Alaminos, lumapit si Marco sa podyum. Sa harap ng lahat, imuko siya kay Mang Cardo. Mang Cardo, Engineer De Leon, simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon at kahihiyan. Hindi ko makakalimutan ang aking mga pagkakamali. Ang aking pagmamataas, ang aking pagmaliit sa iyo. Ito ay isang bahagi ng aking nakaraan na aking pinagsisisihan. Ngunit sa pamamagitan mo, natuto ako. Ngayon, malakas akong sasabihin na ikaw ang pinakamagaling na inhinyero na nakilala ko. At habang buhay, mayroon na akong utang na loob sa iyo. Yumuko si Marco, isang tunay na pagkilala sa isang mas mataas na galing. Pagkatapos, si Mang Cardo ay umakyat sa entablado. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na prototype na tila gawa sa mga modernong materyales, ngunit may kakaibang disenyo. Mga kasama, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw. Ipinagmamalaki kong ipakilala ang aking pinakabagong imbensyon. Ang project, Yaya Series 2. Zero. Ang screen sa likod niya ay nagpakita ng detalyadong graphics ng isang bagong henerasyon ng turbine, mas episyente, mas matatag, at mas eco-friendly kaysa sa anumang nakita nila. Ito ay ang perpektong bersyon ng kanyang prototype na sinira taon na ang nakalitas. Dito na ang kanyang legado. Ang Lumina Power Corp ay mabilis na nagpatupad ng Project Biyaya, Series 2. Zero. At ang bagong linya ng turbine ng kumpanya ay binansagan, Cardo's Legacy Series. Si Mang Cardo, na natagpuan ng tunay na paggalang at tiwala ng marami, higit pa sa anumang kayamanan, ay nakatayo sa tuktok ng Lumina. Ang dambuhalang ilaw ay ngayon ay matatag na berde. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, sa abot, tanaw ng Luzon. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapat. Ang totoong makina, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang hangin, ay ang puso na hindi sumusuko. At ang kwento ni Mang Cardo, ang taho vendor, na naging tagapagligtas ng Luzon, ang inhinyerong nagbalik upang ayusin hindi lamang ang makina, kundi ang mga buhay, ay lumaganap sa buong Pilipinas. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, ng pagpapanumbalik, at ng paniniwala na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa lalim ng kanyang puso at sa katatagan ng kanyang diwa. Ang kanyang legado ay hindi lamang sa mga makina na kanyang dinisenyo, kundi sa mga puso na kanyang hinawakan at sa mga aral na kanyang ibinahagi.